Okay, nagkakagulo po mga kababayan ang kampo ng mga DDS ngayon kasi pinagkakaguluhan nila yung balita na inilabas na naman nitong si Congressman Leandro Libiste na di umano ay meron daw kopya ng mensahe o palitan ng mensahe ni dating Yusek Bersamin at itong si PBBM mga kababayan. Eto ha, idedibang po natin ito. Ididibang po natin ito kung paano po. Kasi yung iba, sinasabi nila, oh ayan na. Ayan na yung katibayan. Ano pa ba hinahanap nyo? Kasabwat talaga si BBM. Marami pa nagsasabi, bakit ngayon lang? Kung kailan, mga kababayan, dinismiss na yung impeachment case laban sa kanya doon sa Kamara. Di ba? Alam naman natin 280 plus yung bumoto para i-dismiss na dahil ito ay insufficient on substance, mga ka-GPnatics. Pero syempre, pagbigyan muna natin ng konti itong mga DDS, ano? Kasi baka mga kababayan, ngayon lang sila nagsasaya. Ngayon lang sila nagsasaya kasi itong si Tino, init na init kay PBBM, si Erice, ganun din. Gigil na gigil kay PBBM. Ito rin si Congressman Leandro Libiste. Gigil na gigil. Di ko alam mga kababayan. Bakit sabi nga nila, kung totoo yan, bakit ngayon lang? At kung totoo talaga yan, may magpapatunay ba dyan mga ka-GPnatics? At ito ha, sa mga nagsasabi na yari na si PBBM, nalagot na si PBBM, nakatapusan na ni PBBM in your face. Ha? In your dreams. Pakinggan nyo muna itong si Tino, mga ka-GPnatics. Mahala ko yung maasar muna kayo diyan. Pero, syempre, i-debunk natin yan. May katibayan eh. Meron pong magpapatunay na ito po ay walang kinalaman si PBBM, mga kababayan. Sakyan lang muna natin sila para mabuo yung narrative. Play natin ha. Ayan, si Congressman Tino. Si Titinho. Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at si Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo kasama ang acknowledgement at tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin ang gastos sa mga TBAD para sa eleksyon. Pambayad ng 6 million pesos para sa dayuhang pollster na si Perud na ginagamit na election consultant ng Malacanang at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Nagpatuloy ang komunikasyon na ito hanggang July 2025. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo sa Nara Residence sa Fort Park at sa sagot ng Pangulo. Sasabihan ko si June Barry. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito si Congressman Leandro Libiste at pinarating sa amin. Sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Erice, hawak din ito ng isang LGU official. Sa madaling sabi, may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. Okay, sabi ni Congressman Tino, mga kababayan, may malakas daw na ebidensya laban kay PBBM. Malakas nga ba talaga, mga kababayan? Pasabog nga ba talaga? O kwitis lang? Di ba? Hindi, yun ang tanong eh. Malakas daw, sabi niya. May malakas na ebidensya laban sa Pangulo na siya ay tumanggap ng kickbacks. Okay, mga ka-GPnatics, ano ang
magpapatunay. Eto lang muna, wag muna tayong pumunta doon sa mga doon sa mga balita. Dito na lang, tayo na lang bilang Pilipino, mga kababayan. Meron ba doon narration of facts? Meron bang magsasabi, mga kababayan, na ito ay totoo? Meron bang umamin na ito ay totoo? Meron bang nakakita, mga kababayan, na si PBBM ay tumanggap ng kickbacks? As in person, in person, mga ka-GP Natics. Yun kasi yung mga hinahanap eh. Kung may narration of facts, merong mga corroboration, ay pwedeng mapatunayan. Pero wala akong nakikita na tao. Bakit ko nasabi na walang tao, mga kababayan? Dahil ito ay minsan na pong sinagot, mga kababayan, nitong si Senador Panfilo Lacson. Ano nga bang nangyari dyan, GP? Pakinggan po muna natin yung balita na to, mga ka-GP Natics. Galing po sa 24 oras. Ngayon lang din ito, mga ka-GP, ha? Oo. Hinimok ni Congressman Edgar Erice ang Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang lumutang na palitan umano ng text message ni Pangulong Bongbong Marcos at umano'y bagman itong si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Sinagot din niya kung bakit ngayon lang inilabas ang naturang impormasyon, kung kailan nabasura na ang mga impeachment complaint laban sa Pangulo. Nakatutok si Joseph Moro. Binasa kahapon ni Representative Antonio Tinyong umano'y palitan ng text message ni Pangulong Bongbong Marcos at Adrian Bersamin, dating Undersecretary sa Palasyo. Ang tawag ni Tinyo kay Bersamin umano'y bagman ng Pangulo kaugnay sa kickback sa manumalyang flood control projects. Bersamin, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Ang mga text message nakuha daw ni Natinyo at Representative Edgar Erice sa kapwa-kongresistang si Leandro Leviste. Bukod sa umunay 2 bilyong pisong ipinaalam ni Bersamin sa Pangulo na na-deliver na, may ledger din daw ng mga pumapasok na pera si Bersamin noong 1 taon at panahon ng kampanya ng grupong alyansa ng Pangulo. Si Erice hinimok ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan ang umunay palitan ng text messages. Did you believe that it was the President's number? Well, siguro dapat imbestigahan kasi yung details medyo talagang mahirap It's so detailed na meron ding mga conversations that hindi naman tungkol sa sa pera. Yung iba para tungkol sa mga national issues. Pwede ba yung tayuan nyo na parang as a presidente talaga yung kausap or hindi? Ay, syempre hindi. It would take syempre investigation. Oh, kita nyo, mga kababayan, si Erice pa nagsabi na hindi yan matatayuan. Kasi mga kababayan, wala pang katibayan, walang magpapatunay. Kasi mga ka-GP Natics, dalawa lang ang kailangan na validate ng usapan na yan. Etong etong si dating Yusek Bersamin at ang Pangulo. 'Di ba mga ka-GP Natics? At isa pa, meron pang isa na talagang magpapasakit ng ulo ng mga DDS at ng mga Makabayan Black, mga kababayan, sa pagsasangkot nila sa pangalan ng Pangulo. Hindi dahil pinagtatanggol natin ang Pangulo dito, dahil wala po talaga, mga kababayan. Pero ang ipinagtataka raw ni Erice, Nakikita naman natin after naming Senator Lacson, after naming the Bersamins, hindi niya pinatawag sa Blue Ribbon. Why? Bakit laging humihinto? Doon ako nagtataka Even in the ICI. Okay? hihingan namin ng reaksyon dito si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Dagdag ni Erice, sayang nga daw at naibasura ng impeachment complaint laban sa Pangulo sa Kamara. Pero bakit ngayon lamang ito inilulutang? Tinanong ko, Tanungin niyo si Congressman Leandro Leviste, 'di ba?
Oh. Niya kay Congressman Libiste, bakit ngayon nyo lang binigay kung kailan halos huli na? Mhm. Sabi niya kasi nag-aalanganin kasi sila noon. Kasi baka parang napaka powerful nung kanilang binabangga. Okay, si Risi mismo natatawa, mga kababayan, doon sa rason kung bakit ngayon lang inilabas. Sabi daw ni Congressman Libiste na mga kababayan nag-aalanganin sila dahil malaking tao daw yung kanilang binabangga. Kung mayroon ka talagang katibayan and it's sufficient to validate the allegation, mga kababayan, hindi ka mag-aalangan kahit anong laki pa ng taong babanggain mo, right? Yun ang katotoo. Kaya kahit si Rize, mga kababayan, hindi talaga matatayuan yan. At sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo matatapos dito sa usapin na yan dahil, mga kababayan, meron pang isang magdidibang talaga sa kanila. Isang magdidibang talaga doon sa sinasabi nila na ito ay si PBBM, mga kababayan. Di ba sila ay allegedly si PBBM daw yung kausap ni Asek Bersamin. Pero ayon sa isang tao na mataas din ang pwesto, mga kababayan, at nag-iimbestiga rin sa Blue Ribbon. In fact, they tried to sabi nga na nakipag-usap sa isang bishop, ang payo sa kanila, wag na ilabas. Sinubukan namin kuna ng pahayag si Leviste pero itinuro niya ang kanyang Facebook post na laman ng mga naging pahayag ni Erice at ACT Party List Representative Antonio Tino. Kita nyo, turuan, mga kababayan. Di ba turuan? May mga abogado yan, may mga abogado yan. Basic, mga kababayan, very basic sa mga abogado. If they think, mga kababayan, or tawag dito, kung sila ay talagang naniniwala na makakatayo sa korte to, ilalabas at ilalabas talaga nila yan. At ilalaban sa korte. Pero, again, sabi nila, pati sila ay nag-aalangan. Di ba? Hinihinga namin ng tugon nitong Malacanang pero nauna na nitong sinabi na wala raw katotohanan ang mga ibinabato sa Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bago pa ang alegasyong kapalitan umano siya ng text message ng Pangulo ukol sa kickback sa flood control projects, binanggit na rin si dating Undersecretary Adrian Bersamin ni dating Congressman Zaldi Co. Si Bersamin umano ang nagkumpirma kay Co na utos ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nakatutok si Ivan Mayrina. Muling lumutang ang pangalan ni dating Undersecretary Adrian Bersamin, apo sa pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, sa usapin ng pagkakasangkot umano ng Pangulo sa katiwalian. Pagbubunyag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, nakita umano niya ang record sa palitan ng mensahe sa pagitan ng Pangulo at ng nakababatang Bersamin sa pagitan ng December 2024 at July 2025. Batay umano rito, tumanggap ang Pangulo ng kickback mula sa mga maanomalyang flood control project. Sige. Agosto ng 2023 na magsilbi sa Governing Board ng Manila International Airport Authority o MIAA si Assistant Secretary Adrian Bersamin. July 2025 nang italaga siya bilang Undersecretary at Hepe ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Ilang araw lang yan bago ang ikaapat na State of the Nation address ng Pangulo Mahiya naman kayo. na nagpagulong sa investigasyon sa flood control scandal. Pero sa kainitan ng issue, idinawit ni dating Congressman Zaldi Co sa isang video sinoy Yusek Bersamin na siya umano nagkumpirma sa kanya ng utos umano ng Pangulo na magsingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Nagbigay pa nga umano si Bersamin ng listahan ng mga proyekto na galing umano mismo sa Pangulo. Pero ayon kay Senador Panfilo Lacson, base naman ayon sa salaysay sa kanya ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, ginamit lang ang pangalan ng Pangulo rito. Si Undersecretary Bersamin at si Education Undersecretary Trijib Olivar lang daw ang nakinabang dito. Okay, mga ka-GPnatics, maliwanag dito na etong si Panfilo Lacson ang bumasag talaga dyan sa kanilang narrative na ang kausap ni Adrian Bersamin ay itong si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Binasag yan ni Lacson, mga kababayan, dahil ayon kay Yusek Bernardo, mga kababayan, ginamit lang di umano nitong si
Itong si Ulaybar, mga kababayan, itong nasa harapan nyo na yan. Ginamit lamang niya ang pangalan ng Pangulo, mga kababayan. Siyempre, siguro, para paniwalaan. Diba kasi si Yusek Bernardo, mga kababayan, wala po siyang sinasabi na siya po ay naghatid ng pera. Wala siyang alam, mga kababayan, na hinatid or binulsa ni Pangulong Bongbong Marcos na pera. So ayon sa kanya, ginamit lang ng taong ito ni si Ulaybar, mga kababayan, na makipag-usap kay Yusek Bersamin, nang sa ganon, mga kababayan, mapaniwala nila na ang nagsasalita o ang kausap ay ang Pangulo. Pero sila po ang totoong nakinabang, mga ka-GP-natik. So, dyan po, sa pamamagitan ng pag-debunk na yan ni Ping Lacson, mga ka-GP-natics, at ni Yusek Bernardo sa makatuwid, mga kababayan, kaya siguro hindi mailabas-labas nila Congressman Leandro Libiste ang nasabing usapan, sapagkat, mga kababayan, yun ay established na hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang kausap. At isa pa, tingnan nyo maigi, mga ka-GP-natics, ganun ba katanga ang Pangulo natin para, mga ka-GP-natics, makipagpalitan ng mensahe instead na sana ay personal na pag-usapan? O kaya naman, mga kababayan, bakit? Balikan natin yung old narrative. Kailangan pa ba ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-insert sa GAA? Diba? Na pwede naman siyang gumawa, mga kababayan, mag-insert sa NEP pa lang. 'Di ba? Sa NEP pa lang na hindi po halata. Bakit kailangan sa GAA pa? Sipin po natin 'yan. 'Di ba, maliwanag na maliwanag, barag na barag talaga sila. Basag sila doon sa sinabi na 'yon. Kasi wala rin, kahit mismo si Yusek Bernardo, 'di ba, naghahatid siya ng pera? Mga ka-GP-natics, alam niya yung mga transaksyon. Maging itong si dating Yusek Cabral, wala rin siyang binabanggit, mga ka-GP-natics, na ang Pangulo ay may kinalaman sa bagay na yan. So, halata dito, or masasabi natin na talagang may pang-aabuso dun sa mga taong nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos dahil ginagamit ang kanyang pangalan para po sa kanilang sariling interest. Diba? So, GP, ano mangyayari dyan sa balita na yan? Ano pa mangyayari dyan? Mga ka-GP-natics, di gagamitin lang ng mga DDS yan, kaya lang, basag pa rin sila na hindi si Pangulong Bongbong Marcos yung kausap. Kasi kailangan nilang patunayan yun eh. Mga kababayan, kailangan nilang patunayan na si Pangulong Bongbong Marcos talaga yun. Sabi ko kanina, dalawa lang ang pwede mag-verify, si Pangulo at syempre, mga kababayan, etong si Adrian Bersamin. Pero pag hindi sila nagsalita, mga ka-GP-natics, lalabas na yan ay pawang hearsay. Kasi tanong pa dyan, paano napunta kila Congressman Libiste yan? Diba? Sino nagbigay? Ninakaw niya rin ba ito? Mga ka-GP-natics? Kasi kung walang pahintulot ng dalawa po na may mensahe, ito ay paglabag sa Data Privacy Act. 'Di ba? Sabi ni Papa Cho, posible 'yon kasi kung kausap mo ay pamangkin ni Bersamin, sinabi ito, sabi ng presidente, hindi ka ba maniniwala? 'Di ba? Papa Cho. Yun ang sinasabi ni Lacson eh. Mga kababayan, dahil kinumpirma daw ito ni Yusek Bernardo sa kanya na hindi yun si Pangulo. Ito ay mismong si Ulaybar, mga kababayan, na nakikipag-usap dito kay Yusek Bersamin para palabasin na ang kausap niya ay yung Pangulo. Doon, wala na. Deads na yung kanilang mga alegasyon. Basag na. Gumawa na naman sila siguro ng kaboses ni PBBM gaya na ginawa noon kay Atty. Claire na si Baday pala yung totoo. Hindi naman, ano lang to, mga kababayan, mensahe lang talaga. Wala naman voice record dito. 'Di ba?
Ninakaw din ni Abnoy Lipiste yung cellphone ni Bersamin. Well, wala pang balitang ganyan, guys, di ba? Oy, nadidistract ba kayo sa tattoo ko? Sabi ni Mama Edita, ano yun, Atinaya? Wala akong jacket ngayon, mainit, guys, sobra. Oh. Hindi nila kaya ang Pangulo natin even magsalita, walang script. Magsalita ang Pangulo ay ginagawa kahit may sakit ang inuuna ang taong bayan. Correct. Sila yung kickback nila, hindi ganon katanga si PBBM. Correct, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, tanga ba ang Pangulo natin? Na kung gusto niya magnakaw, hindi niya na kailangan ng mensahe. Mga ka-GP Natics, kung gusto niya magnakaw, pwede niya ilagay sa NEP. Kung tutuusin, di ba? Or, mga ka-GP Natics, para wala pong maging problema, personal sa tao. Hindi kailangan ng makipag-usap dahil isang tao, patawag niya lang sa mga tao na yan, pupunta at pupunta eh. Hindi kailangan ng text message, ng chat, ng text. Hindi pwede. Hindi kailangan noon. Oh. Nagkagulo-gulo ang mga pahayag, naging utot na lang. Sila lang naman ang maingay eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo guys, isa lang naman 'yan eh. Kapag sila dahil sa dami po ng abogado nila, kung talagang alam nila na ito ay tatayo sa korte, ilalaban nila 'yan. Eh kahit si Congressman Irice, 'di ba? Natatawa na lang eh. Oh, mga ka-GP Natics, anong ibig sabihin nun? Nung tinanong siya, palagay nyo ba tatayo ito sa korte? Hindi. Oh. 'Di ba? Wala eh. Kaya yung mga makabayan black diyan, yung mga DDS, mga bobo talaga kayong umintindi, 'di ba? Ang ginagawa nyo lang pampaingay. Marites lang talaga. Sabi ni Papa Cho, basta ang tingin ko ginamit ng Bersamin ang pangalan ni PBBM. May aligasyon nga sa kanya si Arnel Ignacio. Aba, chismis yan Papa Cho, di ko alam yan Oo. Pero, tingnan natin kung ano pa yung mga mahalungkat mga ka-GP Natics. Ang tanong kasi dyan, itong si Adrian Bersamin, bakit ginagamit niya ang pangalan? Sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot? Sino ang nagbigay sa kanya ng idea para gamitin ang pangalan ng Pangulo at na makipagtransaksyon? Di ba? Oh. Gigil na gigil si tong Titinyo at si Irice na sumakay. NPA propaganda. Ganun talaga, guys. 'Di ba? Nakita nyo naman. Pero ang masasabi natin diyan, kahit anong gawin nila sa Pangulo natin, no? Kahit na pukpukin nila ng pukpukin, hanapan nila ng hanapan ng butas, tao pa rin mga ka-GP Natics sa magpapasya. Dahil ang mga tao ngayon, pera lang sa mga DDS, matatalino na ang lahat eh. Hindi na sila pumapayag, hindi na sila basta-basta naniniwala sa mga bagay na yan. Kasi tayo, meron ng social media eh. Social media rin ang magiging sagot. 'Di ba? Nung pinaparatangan ni Saldico si PBBM, mga kababayan, sinagot yan ni Panfilo Lacson, sabi ni Yusek Bernardo, walang katotohanan yan. Kasi ang alam ko, na ang nakikipag-usap kay kay Yusek Bersamin ay si Olaybar. So ginagamit ang pangalan ng Pangulo para sa kanilang sariling interes. Sa makatuwid mga kababayan, ang Pangulo, kasi isipin nyo kung siya yung nakikipagtransaksyon dito kay Yusek Bersamin, mga kababayan, magagalit ba yung Pangulo at magsasabi siya na mahiya naman kayo? 'Di ba? Ano yun? Ipokrito ang Pangulo? Parang hindi ko kilala ang Pangulo na ipokrito eh. 'Di ba? GP, bakit nag-resign si Bersamin? Ibang Bersamin to, yung apo niya. Ako si Jay. Okay, yung kung tinatanong mo kung bakit nag-resign yung matandang Bersamin, out of delicadeza sabi, mga ka-GP Natics. Kaya nga sabi ko, kanina, hindi kaya, kasi may usap-usapan din, meron ding mga nauulindigan tayo, na meron daw kinalaman yung matandang Bersamin. O, hindi natin alam.
hanggat hindi pa po lumalabas yung balita, hanggat yun ay suspecha pa lang, mahirap naman magbintang. 'Di ba? Pero sabi, kaya ito nag-resign is out of delicadeza. Para mabigyan po ng pagkakataon at hindi po nila ma-impluwensyahan yung nangyayaring investigasyon. Okay? Sabi ni Papa Cho, baka nga ang kanyang tiyo. Pwede, mga kababayan. Oo, courtesy resignation. Out of delicadeza nga. Okay? So, ayan. Ito naman ang pag-usapan natin, guys. Hoy, salamat nga pala dun sa mga kanina, tawag dito. Sa sumuporta dun sa isang video natin, mga kababayan, nag-viral. Okay, so ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GPnatics. Ito malayo-layo na po, mga kababayan, ang narating nung pahayag ni Senator Robin Padilla hinggil dun sa mga kabataan na ito daw ay, ang mga kabataan daw ngayon ay mga weak, hindi raw tulad nung mga panahon niya, mga ka-GPnatics. Kaya, isa pong doktor ng